Paano naman tayo mag-clear credit sa ating kiosk bendo natin? So, halimbawa, may nagpa-load or may nagpa-GCash na customer natin, then may sukli siya or credits na naiwan. So, halimbawa, meron siyang credits na 15 pesos, 20 pesos, then talagang gusto niyang kunin. So, para makasiguro tayo, i-inquire credits muna natin. So, i-type natin yung number ng customer. Huwag tayo basta-basta magbigay ng sukli o mag-refund ng hindi natin nakikita. So, type natin yung number ng customer. Halimbawa, okay, then enter. So, merong history ang customer natin dito. Merong date, merong time, and then kung magkano yung kanyang credits niya o yung sukli niya. So, itong sukli, magagamit ito once na pa-GCash siya, Maya, or nagpa-load siya. Basta, same number ang gagamitin. So, ngayon, pag gusto niyang kukunin yung sukli, ipa-clear credits muna natin sa customer ito. So once na pinindot niya itong clear credits, so merong OTP na pupunta sa kay customer. So i-enter lang yung OTP dito para ma-clear yung credits niya, and then saka natin siya bibigyan ng sukli. So halimbawa naman, na-clear na yung credits dito, nabigyan na natin si customer halimbawa ng sukli pero hindi pa na-clear ang credits. So, sa susunod na magpa-load siya o magpa-GCash siya, papasok pa rin yon. So, lugi tayo. So, kailangan ipa-clear muna natin sa customer yung credits niya bago tayo mag-refund. So, kung nakalimutan ni customer o nakalimutan din natin na sabihin sa customer na i-clear yung credits pero nabigyan na natin siya, so, kailangan nating i-clear sa portal natin. Okay. So, paano naman i-clear sa portal natin? So, login lang tayo sa application natin o sa online portal. So, halimbawa, ito na yung natin, yung application natin. So, punta lang tayo sa transactions. Transactions, then ito, halimbawa, ito yun eh. So, hanapin natin yung number ni customer. So, yan. So, ito yung number ni customer. Halimbawa, ito. Then, yung binili niya is nagpa-load siya ng 5 pesos. Ayan. So, ngayon, clear credits natin dito. Okay. Then, pagkatapos nito, i-inquire credits natin dito sa ating machine. So, halimbawa, pag wala tayo sa machine, sinabi lang dun sa tao sa bahay natin o sa tindahan natin na may nagpa-load at may natitira siyang 20 pesos na kailangan niyang kunin, so i-clear natin dito. So, take note na yung pwede nating i-clear credits dito o makikita natin dito ay yung mga successful at failed lang na transactions. So, yung naka-queued or incomplete, hindi natin makikita dito sa transactions. So, ngayon, check natin. So, na-clear natin sa online portal natin. So, i-check natin dito sa machine. Okay. So, wala na siya. Zero na. Kasi, naano na natin dito, na-clear natin dito sa ating application natin, sa apps natin. So, ulitin ko, hindi natin makikita dito yung transaction sa application natin na naka-queued.
naka-queued or incomplete. So, wala rito. Yung makikita lang natin dito na transaction sa online portal o sa application natin is yung successful at saka failed. So, yun lang. So, ito naman, paano kung naka-queued siya? Then, kailangan niyang magpa-refund. Or, incomplete. Ibig sabihin, hindi niya tinapos, incomplete yung nakalagay dito sa record natin, dito, sa ating tablet, sa machine natin, and then gusto niya magpa-refund. So, ang gagawin natin yan is mano-mano nating i-exit kiosk. So, double tap power button and then long press volume up. Okay? Or, kung naka-internet naman tayo, nakakabit sa internet, yung machine natin, so no need na nating imano-mano. So, i-send command na lang natin para ma-exit kiosk mode natin. Okay, so exit kiosk mode natin via application natin. Hanapin ko lang yung machine natin. Okay, so ito siya. So, 3 dots. Send command. Okay. Exit kiosk. Sana. Disable kiosk mode. Yan. Send. Okay. So, yes. Okay. So, ngayon, halimbawa, ang nakalagay dito is yung naka-queued siya. Queued siya or incomplete. So, since hindi natin makikita dito sa ating transactions, dito, hindi makikita yan dito. So, ang gagawin natin, pag nagpa-refund si customer, halimbawa ito, assuming na ito ay naka-queued or incomplete, so, pindutin lang natin ito. Then, may nakalagay dito na clear credits. So, may nakalagay dito na clear credits. Pindutin natin yung clear credits dito and then i-back natin. Okay? So, pag i-inquire credits natin doon, wala na. So, pwede na tayo mag-refund. So, yun lang. So, pwede na nating ibalik sa kiosk mode.